Hello guys, magandang araw po muli sa ating lahat and welcome back again sa ating YouTube channel. And also shoutout po sa lahat ng mga loyal viewers po natin saan man panig po ng mundo na lagi po nag-aabang ng mga videos in-upload po natin dito sa YouTube. Maraming salamat po sa full support po natin. So ito po yung pag-uusapan natin bahay ngayon na worth 275,000 pesos, labor and materials. And then binigay po lahat ng details nito. Yung kapatid po mismo ng owner yung nagbigay po sa atin na siya nag-manage sa pagpapagawa ng bahay ng kababayan po natin mag-partner na isang OFW na talaga naman pong nagsumikap sa ibang bansa para matupad lamang po itong kanilang pinapangarap na bahay para po sa kanilang pamilya. Meron din po itong full video house tour. Ito naman po yung kanilang simpleng floor plan na gawa po mismo ng kapatid po ng owner na siya nagmanage sa pagpapatayo po ng bahay na kababayan po nating OFW. So ito po ay may sukat na 18 by 22 feet or katumbas po yan ng 396 square feet or 37 square meters na meron dalawang kwarto, 1 toilet with bath, living room, dining room, kusina, and then meron din po siyang terrace. And then yan naman po yung kanilang perspective or pinanggayahan po ng kanilang bahay na nakuha lamang po nila sa internet. Itong bahay po na pag-uusapan natin ngayon is talaga pong masasabi nating sulit na sulit dahil umabot lamang po ito ng 275,000 pesos, labor and materials. Imagine po natin, 55,000 pesos lamang po yung inabot dito ng kanilang labor. Ang nangontrata po dito is mismong kapatid po ng owner, pinsan, and then yung kanyang mga uncle. And then lahat po ng mga details ito, mga materials po na kanilang ginamit, yung kanilang mga nagastos, binigay po sa atin para maihayag ko naman po sa inyo para pagkuhanan nyo po ito ng idea. Bago po natin pag-usapan lahat po ng details nito from day 1 hanggang doon po sa nakita natin picture kanina sa pinakaumpisa, ipakilala po muna natin yung owner na si Ma'am Ella and Ma'am Mel. So sila po ay mag-partner na parehas pong OFW sa Dubai and Riyadh. Si Ma'am Mel po pala ay isang lesbian. Bagkus wag din po sana natin silang husgahan kung ano man po yung kanilang buhay. Ang mahalaga po dyan is maging inspirasyon po natin sila para makapagpundar din po tayo ng sarili natin bahay balang araw para po sa ating pamilya. Sana sa lahat po ng mga viewers po natin ngayon, maging mindset po natin bawat isa po sa atin yung makapagpundar po tayo ng bahay at lupa bago po tayo umuwi ng Pilipinas dahil yan naman po yung pinaka-goal po natin kung bakit tayo ng ibang bansa naging isang OFW para makapagpundar at para gumanda po yung buhay natin balang araw. Ito po yung kanilang pinagawang poso na dapat meron po tayo at isaalang-alang din po natin bago po tayo makapagpundar o bago po tayo magpatayo ng bahay, dapat meron po talaga tayong permanenteng pagkukuhanan po ng tubig or source of water para hindi na po tayo magpa-deliver para hindi din matenga yung pagpapagawa po ng ating dream house. Yan naman po yung kanilang mga resibo na ipapakita nga po natin sa inyo para makita po natin for transparency na dito po sa ating channel, hindi po natin pinapababa yung presyo or pinapataas para panoorin lamang po tayo. Gusto ko po dito is makatotohanan lamang, hindi po tayo hula-hula para pagkuhanan nyo po talaga ito ng idea. So yan po is natutukan talaga ng kapatid po ng owner na si Ma'am Ella na yung pagpapatayo po ng kanilang bahay kaya talaga naman po sobrang tipid po nito at napakaliit po ng kanilang nagastos. Imagine po natin 275,000 pesos. Labor and materials and then dyan na po sila nakatira. So ito pong bahay nila is matatagpuan nga po pala sa Santa Ignacia, Tarlac and then nag-start pong ipatayo ito ng July 2020 at paunti-unti po nilang pinatayo ito step by step at na-stop po ito ng February 28, 2021. So yung lote po nito is nabili po nila ng 50,000 pesos sa kamag-anak din po nila sa pinsan po ni Ma'am Ella. Para sa mga viewers naman po natin, especially po sa mga magpapatayo kung ang sukat po ng inyong bahay is 37 square meters or katumbas po ng 18 by 22 feet, ang magagamit po nating hollow blocks kagaya nga po nito is umabot po ng 1,400 pieces. 10 pesos each kasama na po doon yung kanyang septic tank. Size 4 po yung ginamit dyan. Sa semento naman po nila umabot po ng 100 plus na bags at ang bawat isa po nun is 195 pesos. And then about naman po pala sa kanilang building permit, nagbayad po sila or gumastos po sila ng 8,000 pesos. Sa mga hindi po aware kung ano po yung building permit, pwede po tayong magtanong sa munisipyo. Yan po isa sa mga requirements para makapagpa-install po tayo ng sarili po nating kuryente.
So yan nga po, dyan naman po sa kanilang electrical materials, gumastos po sila ng 2,500 pesos. Sa mga rebar naman po 10mm and 12mm. So sa 10mm po nila 110 pesos, sa 12mm naman po nila is 150 pesos. Sa buhangin po nila, dalawang dump truck, 5,500 pesos. Lilinawin lamang po natin kung bakit nga ba 55,000 pesos lamang po yung nagastos nila dito na labor. So yan nga po yung pagpapatayo po nila dito, yung kapatid po mismo ng owner, kamag-anak po nila, yung kanilang pinsan, and then yung kanilang uncle. So halos 5 katao to 3 katao lamang po yung gumawa dyan, kamag-anak po mismo ng owner. So dyan pa lang talaga po napakalaki po ng natipid nila. Imagine nga po natin 275,000 pesos labor and materials at dyan na po sila nakatira. So sa panahon po natin ngayon, kung kukuha po tayo ng mga skilled worker, yung mga mason, talaga pong mapapamahal po tayo, especially po kung hindi po natin kilala at wala po silang malasakit sa atin. Baka napakalaki po talaga ng mawawala po sa atin or napakalaki po talaga ng magagastos po natin. Yan po, makikita po natin, napakaganda po ng resulta. Wala pa po yung finishing pero dyan na po sila nakatira. Ang kagandahan naman po niyan, meron na po silang sariling bahay. So pag-usapan naman po natin yung about po sa kanilang roofing. Sa long span type, 0.4, 16 feet, 6 pieces, 1,312 yung bawat isa. 0.4, 14 feet, 3 pieces, 1,148 yung bawat isa. 0.4, 6 feet, 3 pieces, 492 each. So dyan naman po sa kanilang steel trusses, ang ginamit po nilang materials is tubular, 2x3 by 1.5 10 pieces, 620 pesos. C4 lanes 2x3 by 1.2 18 pieces, 450 pesos yung bawat isa. C4 lanes na 2x6 by 1.2 10 pieces, 600 pesos each. Yan nga po karagdagang mga binili po nila, kagaya po ng pintuan, 6,000 pesos bawat isa at ang nabili po nila dyan is 2 piraso. Sa sliding windows naman po nila is umabot po ng 21,000 pesos. So yan nga po, yan po yung kanilang actual video kung saan makikita po natin yung labas at loob po nito. Wala pa po siyang palitada sa labas at sa loob, wala pa po siyang ceiling, wala pa po siyang pintura, wala pa po siyang tiles at marami-rami pa din po yung iipunin po nila para mapuli finish po ito hanggang sa matapos nga po ito na matapos. At napakaganda po talaga ng resulta nito na kung nakita nga po natin yung perspective niya kanina, gayang-gaya po talaga yon. So yan nga po, marami-rami pa rin po yung kulang. Pero ang kagandahan po niyan is meron na po silang sariling bahay at lakas loob po talaga nilang umuwi sa Pilipinas dahil meron na po silang sariling bahay na may pagmamalaki kung bakit nga po sila naging isang OFW ng ibang bansa para dyan po sa kanilang dream house. So yan guys, nasaksihan naman po natin at napanood po natin yung full video house tour at sana nakuhanan po natin ito ng idea kung tayo man po ay magpapagawa ng bahay, especially po kung ang sukat is 37 square meters. At least meron na po tayong idea or basihan para alam naman po natin kung magkano po yung ating
ibabudget. So dito na nga po magtatapos yung ating video. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Sinamahan nyo po ako. Sana nakapag-subscribe, nakapag-like, nakapag-comment din po tayo. At pwede po natin itong i-share sa mga nagpapagawa po ng bahay, mga kamag-anak po natin, mga kaibigan, para meron po silang idea at magkaroon po ng basihan. So yan nga po, maraming salamat. Ingat po tayong lahat and God bless all.